Ayan po guys yung mga inaanak natin. Handa po yung mga kasama sa entourage. Yung pala dapat may borong kayo sa Macau. Walang karang. Sa loob, bago po tayo mag-start. Kaya pala rin. Uy, nakabilad kayo dyan dito. Ikaw mahilig dyan. Pasok kayo, pasok. Yan. Isang beses lang po kayong ikakasal. Wala niya. Patang stab, ito na niya dito. Lolo. Ano ba yan? Hello. Nanay Dalia. Nanay Dalia. Mario. Ikuha namin. Ay, Emer. Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa kasalan sa araw na ito, ang De La Peña Alejandro Nuptial. Sa lahat po ng mga bisita, humanap na po tayo ng komportabling lugar. Diyan po sa reception at yung mga may bahagi po, bahagi sa processional ay mangyari lamang kung pumila na tayo. Hello, sound check. Sound check. Nawala ang mic test. Praise one. Hello. Mic test. Ito po isang si vlogger Yeah. Hello, sound check. Mic test. Tara punta. Evangeline po. 0, 3. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Isang maganda at pinag
Yan, sa kamay. Ang ating pong susunod na pares, ginawang JB Muldong at ginang Marites Lalo. Hawak kamay. Hawak. Ang susunod na pares po ng mga sponsors, ginoong Lionel Manicdao at ginang Lea Silvestre. Hawak kamay po, hawak. Hawak. Ang susunod na pares po ay sina ginoong Mel Macanas at ginang Sheila Grace Rojas. Hawak kamay po, hawak. Ako maiwan yung pat. Magawak-hawak na Natakan po po kami. natin sina ginoong Jason Alejandro at ginang Mirasol Puno. Sige lang na nakapunta, diba? Oh, hawak kamay. Talagang... Narito rin po si ginang Celia Pangilinan. Wala mo kapangat. Okay na daw, ha? Yung lumabas no. Sunod po ay si ginang Evangeline de Malanta. At upang makumpleto ang ating sponsors, palakpakan po natin si ginang Marilyn Bulanadi. Wala pa. Wala pa. Sa pagkakataon pong ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo upang tunghayan ang pagpasok ng babaeng ikakasal, ang pinakamagandang dilag sa araw na ito. Kasama sina Ginoong Joel Coronda at ginang Jenaline Alejandro. Pasalubungan po natin ng masigabong palakpakan, binibining Raisa Viernes Alejandro. Natanggal pa yung photograph na. Ay, lagat. Natanggal pa yun. Nakalive ka. Manatili po tayong nakatayo para sa panangat. At syempre ito po isang seremonya lang po itong gagawin po natin at alam po natin ang talagang pinaghahandaan po ay yung pagsasama po nila. Ito pong kasalan pong ito ay kumbaga oras lang po, di po ba? Kung mabilis po ito, ilang pong minuto lang. Pero kung ay nagkakasal, pinakamahina na po yung 3 oras. Kinabahan po si Mami Pastor, 11:35 na. At oras po tayo matatapos, 2:35. Biro lang naman po. Ayan ha. So syempre para po maging makabuluhan ang kasalan ay, sabi ko nga ang kasalan po ay minsan lang, kung habang buhay po silang mananatili po, di po ba? Yung iba nakakapag-asawa po ng 2 o higit pang beses, pero syempre po para nandun po yung legalidad po dapat ng pagsasama. At sa oras po ito tayo ho'y mananalangin muna. Binamahal po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagagalak sa araw po ito na kami po ay pinagkatipon mo Panginoon sa kasalan po nila Brother RJ and Sister Raisa, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na Ikaw ang nagtakda ng araw na ito at kami po'y pinagsama-sama mo, Panginoon, upang makigalak, Panginoon, at mag-witness po sa napakahalagang
araw pong ito sa kanilang dalawa, Panginoon. At inilig po namin ng iyong makapangyarihang pangalan ang siyang malayang kumilos, O Diyos, sa kalagitnaan pong ito upang magkaroon ng ganap na kaisan, katagumpayan po ang kasalan po nila Brother RJ and Sister Raisa, Panginoon. Mangyari po ang ayon lamang sa iyong kalooban at purihin ka, O Diyos, maging sa pag-iingat na ginawa mo po sa amin doon sa patungo pa lamang po sa lugar pong ito or mamaya sa reception. Ngayon pa lamang po ipinapahayag na po namin ang katagumpayan at kaayusan po ng aming pong gagawin po ito. Sa iyo ang karangal, kalwalhatian sa pangalan ni Jesus na aming pong Panginoon. Amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. At pwede na hong makaupo po kayo maliban po sa ikinakasal. Ayan po, sige po. Doon po sa mga wala pa pong upuan, pwede nyo na hong ibalik po yung ano po sa gitna. Nilungan lang po natin kanina para po sa mas maayos po yung pagpasok po nila. So yun ho. Siyempre po, kagaya po ng binanggit ko po kanina, ay masasabi po natin, ito po'y seremonya na kinakailangan para po sa pangangailangan po upang magkaroon ho ng legalidad yung kanilang pong pagsasama bilang mag-asawa. Pero may mahalaga po akong tanong kay Brother RJ and Sister Raisa, o kay RJ and Raisa. Baka hindi po sila masyadong sanay sa brother or sister. Okay lang po yan, bilang magkakapatid po. Natusayin ko muna po itong binabanggit po ng Article 1 po ng Family Code of the Philippines. At gusto ko pong sabihin muna po sa ikinakasal ito pong bagay na ito kung ano pa talaga ang ibig sabihin ng kasal. Sabi ko dito, ang kasal ay isang natatanging kasunduan. Kaya nga, pero syempre, pipirma kayo dito para kayong may kontrata, diba? Napipirmahan, pero yung talagang kasunduan na tinutukoy natin sa harapan ng Diyos, kayo mismo ay magkakaroon ng covenant, ng pangako po sa harapan ng Panginoon at sa isa't isa. Ng isang permanenteng pagsasama ng isang lalaki at ng isang babae, nag-iunawa alinsunod sa itinatakda ng batas para sa pagtatatag ng isang buhay na konjugal at pamilya. Take note, RJ and Raisa, ito'y kasunduan ng isang permanenteng pagsasama. Permanente. Hindi yung kapag ayaw na, suko na ako, ayoko na, gusto ko na umuwi sa nanay at tatay ko. Take note, hindi kayo gumagawa lang ng pangako o ng kasunduan or sabi nga po sa harapan lang ng tao, kundi mismo sa harapan ng Diyos. At ayon po sa batas, ang talagang kasalan ho sa ating bansa ay isang lalaki at isang babae. Dahil yun lang po ang naaayon, ayon po sa sinasabi ng salita ng Diyos. Maaaring dumating ho sa punto, hindi ko po alam kung kailan mangyayari, pero sana huwag mangyayari. Nasa ibang bansa ho, lalaki sa lalaki, babae sa babae, ay pinapayagan na po yung kasalan. Pero gusto ko pong liwanagin ho sa bawat isa, kahit mauso po sa Pilipinas ang ganyang klaseng kasalan, ang katanggap-tanggap lang po na pag-aasawa o kasalan ay isang babae at isang lalaki. Mamaya po, masipapaliwanag ko po kung bakit. Amen. Sabi po dito, ito ang pundasyon ng pamilya at ito'y isang institusyong sosyal na hindi dapat ipawalang bisa. Ang kalikasan, kahihinatnan at ang mga kaganapan nito ay tinatadhana ng batas at ang kasunduang ito ay hindi basta-basta napapawalan ng bisa. So, I hope na kahit saglit lang para maintindihan nyo kung ano talaga itong pinapasok ninyo na pag-aasawa, sa katotohanan lang talagang ang pag-aasawa po, di ho ba? Ito ho isa sa pinakamahalagang
desisyon na ginagawa po ng tao dahil ang implikasyon po nito ay panghabang buhay. Panghabang buhay lang po kasi hindi po pwedeng panghabang panahon o pang walang hanggan kasi wala naman hong, sabi nga, wala naman hong forever sa mundo. Pati ho ang langit pong ito at ang lupang ito ay may kawakasan po yan. Nakasaad na ho sa Biblia po yan. Ano po? Pero sabi nga, maging ang pagsasama po nila ay habang sila po ay nabubuhay. Raisa and RJ, wala forever sa mundo ha. wala kahit isa, wala sa mundo. Isa lang ang panghabang buhay o sabi nga pang walang hanggang buhay after na yung buhay natin sa mundong ito kapag tinanggap natin ang walang hanggang buhay. At syempre po, meron hong pangangailangan para maging legit ang isang kasalan. Kinakailangan silang dalawa ho ay binabanggit nga po dito, may legal na kapasidad sa yung dalawa pong gumagawa ng kasunduan. At syempre po, sila ho ay dapat nandun yung pagsang-ayon na kusang ipinapahayag gawa po sa harap ng isang officiating minister. Pero kailangan yung gagawin ninyo kasunduan ay kusang loob. Hindi pwedeng, bakit ba kayo nagpakasal? Kasi may nanako at pinilit kami. Di ba? Pinagbantaan kami. Pag ganun ho ang tinatakbo ho ng isang kasalan, ora mismo, pwede na hong hindi ituloy. Bakit ho? Hindi ho kasi itinatakda ng batas na ang kasalang mangyayari ay dahil lang po sa pananakot o pamimilit. Siguro naman ho, hindi ka naman pinilit ni RJ, ano? Hindi ka naman pinilit ni Raisa. Hindi ka pinilit. Ayan. Nililinaw ko po. Pastor, ha? Siyempre po, nandun ho yung lisensya ng ikakasal at lisensya din ho. Otorisado ho talaga yung magkakasal at isang seremonya. Pero yung seremonya ng kasal, at least meron dalawang witnesses. Ang seremonya, kahit gaano kasimple, kahit gaano kagarbo, kahit konti, marami, ingrande o hindi, merong mga iba't ibang gagamitin sa kasalan. Simpleng kasalan, kahit sing-sing lang, kahit walang kandila, walang ano, basta nandyan yung ikakasal, nandito yung magkakasal, nandyan ho yung mga ninong at ninang, kahit dalawa lang ho, matutuloy ang kasalan at pareho din ang bisa po noon. So hindi ho nakukuha sa ganda ng kasal kasi marami na ho akong nakitang ikinasal. Ang gaganda ho, lalo na yung mga ibang artista. Ang ganda ng kasal, ang ganda ng mga pangako, may iyakan pa nga eh. Tapos ilang buwan pa lang, naghihiwalay na po. At alam niyo ho ba yung pinaka mabilis na kasalang nangyari o naghiwalay, naniniwala ho ba kayo isang araw lang? Kinasal ho ngayon, kinabukasan naghihiwalay na ho. Grabe ho, ano po? Lalo na ho kapag nagkaroon na ho ng divorce sa Pilipinas. Sinusulong na ho yung absolute divorce. Pero naniniwala po ako, hindi ho yan makakabuti ho sa isang bansa. Bakit ho? Hindi ho yan ang ibig ng Diyos eh. Paano ho mapapabuti ang kalagayan ng pamilya? Eh kasi kapag pumasok ho dun sa tinatadhana po ng batas, pwede na kayong maghiwalay. E paano kung gagawa lang ho ng drama yung mag-asawa, eh di andali na ho maghiwalay kapag may batas na pong ganyan. Di ba dapat ang ginagawa kung paano pinatatatag ang relasyon ng mag-asawa? Paano pinatatatag ang relasyon ng magulang at ng mga anak? Ibig sabihin yung pamilya dapat ang pinatatatag. Hindi dapat gumagawa ng mga batas kung paano mas madaling maghihiwalay yung mag-asawa. Normal ho kasi, Kuya RJ, Sister Raisa, normal na nagkakaroon ng iba't ibang hamon, may pumapasok na problema kasi wala namang ikinasal na hindi humarap sa iba't ibang problema. Lalo na sa simula, may mga struggles, may mga bagay na talagang kakaharapin, especially kapag nag-adjust pa kayo sa isa't isa. So, I believe na nandito kayo ngayon, buong-buo ang inyong desisyon para tanggapin ang isa't isa bilang asawa o magiging asawa kasi magiging legit lang yung kasal ninyo kapag
nangyari na, natapos na yung seremonya at nagkapirmahan na po. Okay ba, Raisa and RJ? So, palakpakan muna po natin ang Panginoon sa kanilang buhay at pwedeng upo muna kayo. Ayan. Siyempre po, ang kasal ay kinakailangan tingnan ho natin ano ho ba yung sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat ho talaga bilang mga Kristiyano, ang lagi ho nating dapat nagiging saligan para makasunod po tayo sa kalooban ng Diyos ay ang kanyang mga salita. Sabi ho dito sa Genesis chapter 2, sa verse 18, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh o ng ating pong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. We are J. Ang ibibigay ng Panginoon sa iyo ay makakasama mo at makakatulong o makakatuwang. Okay ba yan? Ayan. Sa 21, kaya pinatulog ni Yahweh ang tao, samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. 22, ang tadyang na iyon ay ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang siyang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. 24. Itong dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y nagiging isa. So maniwala ho kayo't hindi, literal ho talaga na ang babae po ay nanggaling ho sa tadyang ng lalaki. Maring tanong natin, Pastor, paano nangyari na ang babae, di po ba si Adan ang unang nilikha po ng Diyos mula po sa alabok? Kaya po sabi ho sa Genesis 3:19 sa bandang dulo, tayo po'y mula sa alabok at sa alabok din po tayo babalik. So mula sa lupa o sa alabok, ang nilikha po ng Diyos na tao, hiningahan po niya, kaya po naging buhay na kaluluwa po tayo. Amen. So, nung makita ng Panginoon na hindi mainam po sa lalaki o kay Adan na mag-isa lang po siya. May mga nilikha po siya, nilikha po niya yung maraming bagay na may buhay, pero wala pong akma para po kay Adan o para sa lalaki. Kaya po pinatulog ho niya si Adan, kumuha po siya ng isang buto ho sa tadyang ho ni Adan at ginawa pong babae. Kaya nga po ang tawag sa kanya babae or woman kasi po galing po siya sa lalaki. Hindi ho nagkataon bakit babae o woman ang tawag ho sa babae. Yun ho talaga ang tamang tawag kasi po mula po siya sa lalaki. At syempre po, binanggit ho sa verse 24, nag-iiwan daw po, iniiwan ng lalaki, yun ang dahilan kung bakit iniiwan ho ng lalaki ang kanyang ama't ina at sila po'y magsasama ng kanyang asawang babae po syempre at sila'y nagiging isa. Pero bakit po ba binigay ang babae? Maliwanag po ang sinasabi ng kanyang mga salita para may makatulong, may makasama at makatulong o makatuwang po ang lalaki. Kaya po sa buhay po ni RJ at ni Raisa, kung pinapaging isa kayo ng Diyos, yun po kasi yung essence ng kasal. Yung dalawa ho, isang lalaki at isang babae, ay pinag-iisa ng Diyos. Kaya nga ho sila, hindi na dalawa, kundi iisa na lang ho sila sa harapan po ng Panginoon. Pero hindi ho physical kasi napaka-imposible naman yata gawin natin isa po itong dalawa na to, lalaki at babae, hindi ho. Sa paningin ho ng Diyos, yun po yung ibig sabihin. It's more on sa spiritual. Dalawa po na pinag-isa ng Diyos. Kaya hindi na sila dalawa, kundi iisa na lang. Pastor, sabi ng Bible, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at sila'y magsasama ng kanyang asawang babae po. Di po ba? Saan sila pupunta? RJ, meron ka bang ibang lupain na nalalaman para puntahan ninyo ni Raisa? Pag niliteral ho natin, pag sinabing iniiwan, aalis po sa puder. Tama po ba? Pero ang talagang binibigyang diin po doon,
Sila ho'y magsasama bilang mag-asawa na pinag-isa ho ng Diyos. Ibig pong sabihin, bubuo po sila, magsasama at bubuo ng pamilya sa sarili ho nilang sikap na. Magsasama po sila, magpapamilya po sila na hindi na po aasa sa inyo po mga nanay at tatay, and even po sa nagre-represent po ng magulang po ni Sister Raisa, ay tunay nga pong sila ho ay mamumuhay bilang mag-asawa na hindi na ho nakadepende, hindi na ho aasa sa kanilang kanilang mga magulang kung sino man po yung pwedeng tumulong sa kanila. Maaring sa umpisa kasi ho, medyo bata pa ho itong dalawang to, ano ho, 81 ho yung lalaki, 81 din po yung babae. Ay, 18 po palang pareho. 18 years old po silang pareho. So, medyo bata pa po. So, yung mga magulang, ay bili po na nandyan pa rin ho kayo, nakaalalay o nakaantabay, sila po'y gagabayan po ninyo, tutulungan, pansamantala. Pero hindi ho pwede na silang mag-asawa ay mananatili, yung pansamantala ay maging pansamantagal. Alam nyo na ibig sabihin, ano po, na tinulungan ng magulang, di ba, nasanay ng nasanay, nagkaroon na ng anak, dumami na yung anak, pag nanatili po na yung mga magulang ang sagot, hindi na ho pansamantala ang tawag doon, pansamantagal na ho yata po yun. Pero syempre, yung mga magulang, bagamat syempre, magbabago na ho yung tungkulin po ninyo kapag mag-asawa na ho sila, at mamaya ho, babanggitin ko rin ho yan para po sa inyong kapakanan din po. At syempre, para sa kanilang kapakanan. Kuya RJ, Sister Raisa, alalahanin ninyo na ang pag-aasawa ay isang napaka-seryosong bagay. Kaya nga, ito talaga ay hanggat maaari po talaga, ito po'y matamang pinag-iisipan, pinagpaplanuhan, ipinapanalangin, pinaghahandaan. Yun ho talaga yung kumbaga ho sa mas magandang panahon na mag-aasawa na ho ang tao, di po ba? Kaya lang ho, sa panahon po natin, kung minsan, pinabili lang ho ng suka dahil napagalitan, minsan di na ho bumabalik. Bakit ho? Nakipagtanan na ho pala. Diba? Kaya nga po minsan, ang murang edad pa lang ho, yung iba ho na naririnig ko pong pumapasok sa pag-aasawa, more or less 15 years old lang ho, ganun kababata. Nagabat sila ho, nasa edad na rin ho ng pag-aasawa dahil pareho po silang 18 years old. Yun po kasi ang minimum na age po sa bansa ho natin para sila ho ay talagang maikasal na. Kaya lang yung mga below 15 or below 18 years old maghihintay pa po para po sila'y ikasal. Ano po? So para po sa kanila, kay RJ and kay Raisa, ang pag-asawa, kuya and ate, ay lagi nyo tandaan, o ngayon pa lang, binabanggit ko na sa inyo, it's more on responsibility and accountability. Hindi kayo nagpakasal para magpakasaya lang at magpakasarap. Kundi nag-asawa kayo, nagpakasal kayo kasi maliwanag na sa inyo na yung pinasok ninyong mundo ngayon ng pag-aasawa ay dapat naintindihan nyo na more on responsibility yan and accountability. Una, sa inyo, sa isa't isa, bilang mag-asawa, at susunod, magiging accountable and responsible kayo sa inyong magiging anak. So, yung bagay patungkol sa sexual, party yan, regalo yan ng Diyos. Hindi yan marumi. Diba? Nagiging marumi lang po yan kapag ginagawa na ho outside ng marriage. Ano po. Pero sa buhay po ng mag-asawa, ay tunay nga pong yan ay regalo ng Diyos. Kaya maging masaya at i-enjoy ang kaloob o regalo ng Panginoon. Lalo na sa inyo na bagong magiging mag-asawa. Babasahin ko po yung kani-kanyang tungkulin ng bawat isa. Kahit mabilis lang po, pahapyaw lang po ito. So, 2.5 oras na lang po ako. Actually, totoo lang ho, kung minsan may nagsasabi ho sa akin
Pastor, wag masyadong mahaba, ano po, kailangan medyo ganito lang na ano. Yung iba ho talaga gusto nila mabilis yung kasalan. Diba? At sa akin ho kasi, kung gusto mo ng matino, maayos, magandang kasalan, dapat hindi ho minamadali yung officiating minister or solemnizing officer na kapag kinasal po sila, kasi marami ho kasing pwedeng ibahagi po yung, halimbawa po, bilang pastor. Bagamat syempre, separately, kinakausap ko rin po yung mga ikinakasal. Doon ko ho, sinasabi ho yung lahat ng mga dapat kong sabihin na maaring kapag sa oras ng kasalan, ay pwedeng yung iba masabi ko, yung iba ay hindi. Lalo na kung mas personal yung mga sasabihin ko ho. Doon ko ho ibinubuhos lahat ng bigat dito. Yung lahat ng kailangan po nilang marinig, matutunan sa abot ng aking makakaya, sa abot ng aking mga karanasan, natutunan ho bilang pastor, bilang tatay, bilang asawa, di po ba, para po sa kanilang kapakanan. Lahat-lahat na ho ng pwede ko pong sabihin para po sa kanilang ikabubuti, para lalo na ho kapag sila po'y nagsasama na ho talaga, panghabang buhay, ay baon-baon po nila yung mga senior ko po sa kanila. At sigurado namang hindi ho nila kapapahamak. Bakit ho? Kasi ho, base po sa salita ng Diyos. Raisa, una muna sa iyo. Sabi dito, patungkol po ito sa mga babae. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Take note, katulad ng pagpapasakop mo sa Panginoon, ang gagawin mong pagpapasakop kay Kuya RJ. Kaya mo ba yan? Kakayanin, ano? Tapos po, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo, na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kanilang asawa. Take note, pasasakop ka, Raisa, ng lubusan kay RJ dahil si RJ ang itinalaga ng Diyos. Inuulit ko, itinalaga ng Diyos na siyang tumatayong ulo ng kanyang asawa at ikaw ngayon, Ate Raisa. Ibig sabihin, kaya ko po binibigyang, ayan po, bit lang po. Sorry. Kaya ko binibigyang diin po yung itinalaga ng Diyos, disenyo ng Diyos. Kapag hindi po sinunod, o kapag ayaw ho na yung bagay na nakasulat po sa Biblia, kasalanan na ho niya kung siya po'y lalabag sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang disenyo ng Diyos, ang lalaki po o si RJ po ang ulo ng kanyang asawa, kumakatawan po kay Raisa. Yun ang disenyo ng Diyos. Ang lalaki ho talaga ang inilagay ng Diyos diyan. Paano, Pastor, kung medyo, hindi ko sinasabing ikaw to ha, kunwari lang po. Paano, Pastor, kung mas magaling si Raisa, mas maraming alam, mas may pera, mas magandang trabaho, mas kumikita, mas maabilidad? Paano kung marami siyang lamang kay RJ? Ibig po bang sabihin kung lamang sa maraming bagay po ang asawang babae, kumbaga sa hindi na susundin yung disenyo ng Diyos? Hindi ho, mananatili po yun. Inuulit ko ho, mananatili ng disenyo po ng Diyos na ang lalaki po ang siyang ulo ng kanyang asawang babae. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi naman ho pwedeng abusuhin po ni RJ yung pagpapasakop po ni Raisa. Raisa, ang pagpapasakop mo ay katulad ng pagpapasakop mo sa Panginoon. Mabigat ba yan? Hindi naman, di ba? Kasi madali namang magpasakop sa Panginoon. Pero inihalin tulad ng yung pagpapasakop kay RJ ay katulad ng pagpapasakop mo sa Panginoon. At sabi, lubusan. Hindi kung kailan mo lang gusto, hindi yung pag okay ka lang, pag mainit ang ulo mo, hindi na ako magpapasakop. Imagine niyo ho, kung yung mag-asawa ay wala akong nagsasubmit, nagpapasakop. Ang babae po kasi mula sa lalaki, nakakahiya naman ho yata ng babae po ay mula sa lalaki at ang lalaki ho ang yuyurakan, tatapak-tapakan, pangungunahan, mamanduhan. Ang pangit ho, di ho ba?
Para bang sasabihin ng mga lalaki, buti pang di na nilikha yung mga babae kasi kung ganun lang palang mangyayari, di ba? Kaya lang, yun po yung totoo eh. Pero hindi naman mo sinasabi, mas mababang uri po ang babae. Sinasabi lang ho dito, ang babae po ay mula sa lalaki. Dito ho sa tadyang, literal ho ginawa ng Diyos po yun. Para isipin natin, paano nangyari yun? Diyos naman ho ang gumawa eh. Ewan na ho tayong mamroblema kung paano ginawa ng Diyos. Ang mga langit nga, itong lupang ito, mundong ito, lahat ng narito, sinabi lang ng Diyos nangyari. Yung pa kayang gagawing isang babae po ang isang tadyang ho ng lalaki. Napakadali lang po sa Diyos. Ibig pong sabihin, pinapakita po doon ng babae ay literal na nagmula po sa lalaki. Ang pangit ho kasi na sila ho'y naging mag-asawa, tapos nagpapaligsahan po sila, nagkukumpetensya, nagpapagalingan. Inuulit ko, RJ, ang babae, si Raisa ay binigay sa iyo ng Diyos para may makasama ka at makatulong sa habang buhay o makatuwang mo siya. Hindi para magpaligsahan kayo, magpagalingan. Hindi, dapat ako masusunod kasi mas magaling ako, mas matalino ako, mas may kakayahan ako, mas marami akong pera, mas marami akong kinikita, kaya ako ang masusunod. Parang nakikinig ho kayo sa ng radyo, ay kadramahan. Kasi ho, yan ang nagiging problema ho sa loob sa relasyon ng mag-asawa eh. Hindi ko ho maintindihan kasi pinag-isa na sila ng Diyos, bakit kailangan magpagalingan? Tama ko. Kasi kung ano yung tagumpay mo, tagumpay ni Raisa, kung ano yung tagumpay mo, tagumpay ni RJ. Kaya lang, kung may kabiguan, may ka din. Bakit? Pinag-isa kayo ng Diyos eh. Tama po ba? Pag pinag-isa ho ng Diyos, tingnan nyo ho, yung dalawa pinag-isa ng Diyos. Nakakita na ho ba kayo ng normal na tao, kinakalaban niya yung sarili ho niya? Nakikipagkompetensya ho sa sarili ho niya? Nakikipag-agawan, nakikipag-away ho sa sarili ho niya? Sa sarili ho niya ha? Ganun ho, nagiging ang mag-asawa. Dalawang pinag-isa ng Diyos. Kaya nga ho yung symbolic ho ng unity candle, di ho ba dalawang kandila ho? Di na ho natin gagawin po yun. Okay lang ho, pareho din naman ho ang bisa ng kasal. Dalawa ho yun. Yun ang kumakatawan kay RJ at kay Raisa ho. Dalawang tao po, o nilalang ng Diyos, isang babae, isang lalaki, na dalawang buhay na pinag-isa ho ng Diyos. Yun ang kumakatawan ho dun sa gitna. Yung tinatawag ho nating unity candle. Kaya po pag sinindihan ho yun po yung sinasabi, hindi na sila dalawa, kaya't hindi na sila dalawa, kundi iisa. Inuulit ko po, RJ and Raisa, kapag kayo'y nagsasama na, hindi kayo pinag-isa ng Diyos para magkumpetensya, magpagalingan, magpataasan, manatili na si RJ ang head, ikaw magsasabit, magpapasakop ka ng lubusan para walang gulo, walang giyera, walang away, walang paghihiwalay na mangyayari sa loob ng pamilya. Pag nagpagalingan ho kasi, magulo pong buhay po yan. Siguro po sa mga may asawa na dito, kung papansinin ho ninyo, kapag tayo ho ay nagpapataasan, lalong nagiging magulo ang sitwasyon, kahit sa mag-asawa lang. At ang problema ho, kapag nagpapagalingan ng mga magulang, na may mga anak na ho, yung mga bata po ang nagkukumpetensya. Ay, nakukonfuse po dahil sa pagkukumpetensya ho ng mag-asawa. Halimbawa, dinidisiplina ho ni RJ yung anak. Biglang papasok sa eksena si Raisa. Pipigilan, umiiyak na, hindi pa nga pinapalo. Pinagsasabihan pa lang yung anak, papasok na sa eksena. Ay, aagawin yung bata. Mamaya anak, papaluin natin yung tatay mo. Wala naman hong problema kung dinidisiplina ho ni RJ yung anak. Natural lang ho, tatay po yan, magulang ko yan, may karapatan ho siya para disiplinahin yung anak. Kung dinidisiplina ni RJ at Raisa, yung anak niyo at yung mga magiging anak niyo, nandiyan ka lang, makinig ka lang, manood ka lang. Kung may mali doon sa ginawa niya, sabihan mo siya, wag harap-harapan sa anak mo. Maling-mali yung ginawa mo, hindi tama yung ginawa mo. Magugulo na hula yung isip ng bata. Bakit ho? Yung ginawa daw ni tatay, mali. Yung nanay, okay sa kanya. Yung ginawa ni tatay, hindi okay. Ano sa tingin ho ninyo mangyayari sa isip ng bata? Sabi ko na nga ba, tama ako. Sabi ni tatay, mali. Sabi ni nanay,
tama ako. Sino pipili ko? Kay nanay, kasi kakampi ko eh. Kaya lang, pag lumaki ho yan, matitigas sa ulo, hindi pwedeng magsisihan na, kasi pag nag-aagawan ho sa mga anak, gusto na mas malapit. Ako ho, kahit lahat ho ng anak po namin, mas malapit kay Mrs. Kahit sa kanya ho, lahat ng lamang ho siya sa lahat ng bagay, ay ang mga anak namin mas malapit sa kanya, mas nagsasabi sa kanya, okay lang ho sa akin po yun. Bakit? Ang sagot, asawa ko ho yan eh. Pinag-isa na kami ng Diyos. Kung ano yung ginagawa ng mga anak ko para sa kanya, ginagawa na rin sa akin ho yun. Bakit? Pinag-isa na nga kami ng Diyos eh. Ayaw po, nakukuha nyo po ibig sabihin nung binibigyang diin na pinag-isa ng Diyos yung dalawa. Kahit mas malapit yung mga anak ho natin sa asawa babae o kay tatay, pinag-isa na kayo eh. Ginagawa na rin sa atin ho yun. Bakit? Asawa mo yan eh. Hindi mo na makakumpetensya yan. Kung mahal siya ng anak mo, kahit sabihin mo mas lamang pa, asawa mo naman yan eh. Tama po ba? RJ and Raisa, I hope na nagkakaintindihan tayo dito sa binabanggit kong ito. Pero itong kasalang ito hindi natatapos dito. Bilang officiating minister or pastor ninyo sa inyong kasalan, ito'y panimula pa lang. Ibig sabihin, hanggat nabubuhay ako, nabubuhay kayo, may kaugnayan tayo sa isa't isa. Pwede nyo akong lapitan, pagsabihan, humingi kayo ng payo, pwede kayong huwag mangutang. Hiro lang. Sabihin ko, ano yung maitutulong, lalo na sa larangan ng pag-aasawa, nandito lang si Pastor para I'm just a text or a call away, o kung gusto nyo personal, nandito lang po ako. Okay ho ba? Habang buhay ako, pagpatay na ako, wala na. Sa mga lalaki naman po, sabi ho dito, kaya ho sinabi kanina na hindi ho pwedeng abusuhin ni RJ yung pagpapasako po ng babae. Kuya RJ, makinig kang mabuti. Ito ang napakatinding para sa iyo. Sabi ho dito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Amen po ba? Kanina, inihalin tulad din kung paanong si Heso Kristo, ang ating Panginoong Jesus, ang ulo ng iglesia. Dito naman, ang binanggit ho dito, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. RJ, huwag kang mabibigla ha. Ang Panginoong Jesus, binigay niya ang buhay niya para sa church o sa iglesia. Ang iglesia po o church, ang ibig pong sabihin po niyan, kalipunan ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Ang church po o ang iglesia, hindi po yung church building. It's more on spiritual ho pag sinabing church. Kalipunan ng mga mananampalataya ni Jesucristo. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Ito ang kailangan mong gawin para kay Raisa. Inialay ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay para sa church. Ikaw ba, Kuya RJ, nagagawa mo ba, pare ko, na buhay mo ilaan para kay Raisa? Mukha pong nag-iisip pa po siya. Pero pag pinaliwanag ko sa iyo, hindi ka na magdadalawang isip. After 2 hours, nasabihin ko sa iyo kung bakit. Eto ho. Sabi ho dito, inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang iglesya maging talaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia, marilang banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo mga bahagi ng kanyang katawan.
Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Subalit, ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, o RJ, mahalin mo ang iyong asawa gaya ng iyong sarili. Mga babae or Raisa, igalang mo ang iyong asawa. Bakit? Bakit ho? Yan. Bakit ho sa tingin po ninyo dapat hindi magdadalawang isip po si RJ para kung paano Panginoong Jesus ibinigay niya o inialay niya ang kanyang buhay para sa church? Kasi nga, pinag-isa na kayo ng Diyos eh. Kung ano yung ginagawa mo para sa Kanya, ginagawa mo rin yan para sa sarili mo. Kung minamahal mo si Raisa, minamahal mo yung sarili mo. Parang katawan mo. Wala naman hong matinong tao na hindi ho niya mahal ang sarili niya. Wala hong matinong tao na gusto niya sinasaktan ng sarili, pinarurusahan, ginugutom, hindi inaalagaan. Wala hong matinong taong ganun. Eh ganun ho ang ibig sabihin ng pagmamahal mo sa iyong asawa. Kung minamahal mo yung katawan mo, halimbawa, yung pagmamahal mo kay Raisa, pagmamahal mo rin sa sarili yun. Pangangalaga mo sa kanya, pagmangalaga mo rin sa iyo. Kung ilalaan mo yung buhay mo para kay Raisa, kasama ka din sa may kumbaga sa ano, may bisa or pakinabang dun sa bagay na yun. Bakit? Pinag-isa na kayo ng Diyos eh. Ikaw din, Raisa, kung ano ginagawa mo para kay RJ, ginagawa mo rin yun sa sarili mo. Bakit? Pinag-isa na kayo ng Diyos. Ang pangit lang, pag sinasaktan mo, huwag naman ho sana. Kunwari lang ho. Pag sinaktan mo si Raisa, sinasaktan mo rin ang sarili mo. Bakit? Pinag-isa na kayo ng Diyos eh. Yung symbolic po pala ng pagpapasakop, kung makikita ho ninyo sa ibang kasalan, merong belo, yun ho yun. Kung bakit nasa ulo po yung belo, sa lalaki dito. Yun po yung kumakatawan o symbolic ho ng kusang loob na pagpapasakop po ng babae sa kanyang asawang lalaki. Yung cord naman po, ito'y symbolic ho ng isang matibay o matatag na pagsasama hanggang kailan habang kayo'y nabubuhay. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao ni numan. Pinakamagandang pagsasama, dapat may love triangle. Pastor, di ba bad yung may ka-love triangle? Papaliwanag ko po. Ito ho yung triangle. Sabi ho nung iba, triangle. So, depende po kung saan ho kayong dialekto. Ano po? Kung ito po yung kumakatawan sa kanilang dalawa, nung una magkahiwalay po yan. Pero pag nag-asawa ho sila, pinag-isa ho ng Diyos. So magkadugtong na ho sila. Pero pwedeng ganyan ho yung position ho niyan. Pero pag sila po yung nagkaroon ng kaunayan sa Diyos, dapat pareho. Para buo po yung love triangle. Yan ang pinakamainam na ang kapartner ninyo, katuwang ninyo, inuuna lagi, kasama nyo lagi, sinasangguni, nananalangin kayo, nananampalataya kayo, naglilingkod kayo, sumusunod kayo sa Diyos lagi. Always na siya dapat ang first love ninyo, first priority ninyo, at lahat-lahat kinakailangan ibigin nyo ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Kaya yung pagmamahal na ilalaan mo, katulad sabi ng Panginoon, at tulad ng pag-ibig ni Kristo sa church, ganon katindi yung pagmamahal na ibibigay mo sa Kanya. Kaya malabo na maabuso mo si Raisa dahil siya binigay ng Diyos para makasama at makatulong o makatuwang mo. Ibig sabihin ng katulong o katuwang, habang kayo nagsasama, magkasama kayo lagi na gumagawa. Number one, syempre, dapat lagi kayong magkasama at magkatuwang sa relasyon ninyo, personal na relasyon nyo sa Panginoon, sa paglilingkod ninyo, sa kabuhayan ninyo, pagpapalaki sa mga anak ninyo, sa pangangalaga, sa anumang pagkakatiwala ng Diyos, at marami pang iba habang kayo'y nagsasama. Yun ang dapat na nangyayari.
magkasama kayo at laging magkatulong o magkatuwang sa lahat ng bagay. Pwedeng may problema, pwedeng may pagsubok, pwedeng may mga struggles or anumang challenges in life, normal yan sa mag-asawa. Pero kaya nga kayo pinagsama para kayo yung mismong magkakatuwang dyan. Magtutulungan kayo habang kayo'y nabubuhay bilang mag-asawa. Okay ba yun? Pastor, mabigat pala yung pagpasok sa buhay may asawa. Mabigat kung hindi kayo willing, hindi kayo handa, kung wala pang sapat na medyo mabigat pa nga. Pero lahat naman ng bagay ay natututunan. Tama po ba? I believe po sa lahat po ng mga may asawa na po dito, naniniwala po ako, maaring sa umpisa ay may mga struggles, may mga adjustment. Pwede kasi kung kailan kayo magsasama, pwedeng madiscover yung iba't ibang bagay. Okay lang sana kung madidiscover natin pag nagsasama ay yung magaganda, mas okay, mas mabuti. Okay po yun, walang problema po dun eh. Kaya lang kapag negative po, yung mga na-discover natin, halimbawa, nung nagsasama na kayo, ang lakas palang maghilik nung asawa mo, o kaya tumutulo ang laway ho niya, malakas siyang umutot, joke lang po. Joke lang. Ibig po sabihin, yung mga may ma-discover, totoo naman po yung sinasabi, di po ba na mas makikilala mo daw ang isang tao kapag nagsasama na ho. Pwede kasi kapag nagliligawan, or mag-boyfriend-girlfriend pa lang, hindi pa nagsasama, pwedeng itago pa yung ibang mga bagay, yung kapangitan, yung kakulangan, kapintasan. Pero pag nagsasama na, nandyan na, okay na lahat, nagsasama na, madidiscover na yung iba't ibang bagay. Pero gusto kong ipaliwanag sa inyo, RJ and Raisa, hindi kayo nagpakasal dahil lang doon sa gusto mo sa kanya. Ikaw din, Raisa, hindi ka nagpakasal kay RJ dahil lang doon sa nagustuhan mo, kundi sa kabuuan, sa pangkalahatan. Ano man yung kalakasan niya, ano yung kalakasan mo, kung may mga weaknesses ka rin, pareho lang kayo. Ibig sabihin, hindi pwedeng, mamahalin mo lang siya kasi okay siya, gusto ko to, guwapo siya, makisig kasi siya, kasi ganito, ganyan, lahat ng positibo, mamahalin ko, yung negatibo, hindi na. Patay tayo dyan. Wala naman ho perfectong asawang lalaki at babae. Lahat ho, may kanya-kanyang strengths ho, may kanya-kanyang weaknesses. Pero yun po ay kasama sa pinakasalan. Hindi lang yung maganda, hindi lang yung kalakasan, kundi kung may kapintasan, kasama ho yun sa talagang pinakasalan. Package deal. Pero sabi ko nga, lahat naman pwedeng matutunan. Kaya nga kayo pinagsama ng Diyos para may makasama kayo, para kayo maging magkatuwang or magtutulungan kayo. Siyempre po, mas maganda kung magmamature po sila ng mas mabilis. Kaya yung mga magulang ho, o sino man yung mga guardian ho nila, malaki ho ang parting gagampanan ho ninyo kay RJ at kay Raisa. Hindi ho pwedeng tumagal ng tumagal na umaasa sa inyo. Dapat habang tumatagal, natututo po silang, sabi nga, tumayo sa sarili nilang paa. Manindigan ho sa tama. Mag-mature sila ng mag-mature. Pero sa tamang patnubay po ninyo, dahil murang edad pa ho itong kinakasal pong ito, kaya mas kailangan ho kayo, lalo na ho ngayong sila ho ay magiging legal ng mag-asawa at sila'y magsasama na. So samahan niyo po sila. Bilang nanay at tatay, alam ko ho na purihin po ang Panginoon sa inyo pong buhay. Hindi ho nasayang yung pagpapagal po, papalaki, pangangalaga, pagprotekta sa kanila, sa pagpapaaral at sa iba pang mga ginawa ho ninyo. Wala hong nasayang po dyan. Nakita ho ng Panginoon ang lahat ng pagpapagal po ninyo. At sabi nga, ang Diyos na ho ang siyang bahala pong magpala sa inyo. Bagamat yung parents po ni Raisa, inauna na ho sa Panginoon, pero nandyan ho, kayo ho yung so nandito po yung mga tito, tita, o kahit ano po yung kaugnayan,
I believe na meron pa rin ho siyang ibang, may lola pa rin ho o sino man po yung makakatulong, di po ba? Ay naniniwala ho tayo na yung mga may ko-contribute nyo po sa kanilang pagsasama ay hindi ho masasayang po yun. Dahil alam ko ho, alam nyo rin ho na nasa murang edad pa po sila, kaya kailangan ho talaga yung patnubay po ninyo. Kaya lang may malaking kaibahan na ho. Hindi na ho pwedeng sa inyo lahat aasa. Kundi gagabayan nyo lang, tutulungan, papayuhan, aalalayan habang sila'y mas nagiging handa, nagmamature sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa na. Pwede ho bang palakpakan ho natin yung mga magulang sa mga magiging guardian po, di po ba? So, saludo po ako sa inyo. At syempre ho, bagamat yung iba ho, hindi na human ho natin gagawin. Sino ho yung may dala po ng sing-sing? Ayan, si Kuya. Ayan na. Ikaw muna mag-aasawa ha. Yan ho, ipayo ko po sa mga, lalo na yung mga nagdadala ho ng Bible, ng beer. Ito ho, ganda naman, sana all. Ito ho po yung RJ. Ay, baliktad po pala. Sinsya na ho kayo, first time ko po magkasal. Yeah. Tayo kayo na. So, sige po. Pakinggan ho muna natin yung inihanda pong message po ni Kuya RJ para po kayo Raisa. Kapag ako po'y nag-arasal, sinasabi ko po sa kanila na nasa kanila po yun kung gusto ho nilang sa actual ho, sasabihin nila kung ano talaga yung laman ng puso nila. Sana ho, naman ho hinanakita, no ho, panunumbat, hindi ho yung pagpapahayag ng kanilang pagmamahal, yung pangako nila sa isa't isa. Ayan, nagigitian na. Kinikilag buta. Ay, kinikilig na ho ako. Ayan, buti na lang, nandyan po yung asawa ko, yung nag-MC po kanina. So, magpapalitan po sila ng kanilang mga matatamis na pangako, whether mahaba o maikli. Pwede naman ho nilang basahin kung gugustuhin po nila, kaysa naman ho sa pipilitin hong sabihin ng ano, tapos na ano naman po sila, na mental block. Delikado. Pakinggan ho natin ang sasabihin po ni RJ bago po niya isusuot yung sing-sing kay Raisa. Raisa or love, tanggapin mo ang sing-sing na to. Tanda ng aming pangako, sasamahan ka sa hirap at ginawa. Yun lang. RJ, tanggapin mo ang sing-sing na to bilang tanda ng aking pagmamahal at pagtulong sa'yo at pag-aalaga habang Pwede muna kayong umupo. Ayoko kayong mapagod eh. Magutom kayong bigla, mag-request kayo ng Jollibee at McDo dito habang kinakasal. Ayan ho. So kanina ho, pinasadahan ko na po yung about po sa belo at yung cord ho ay kumakatawan ho yan sa kanilang panghabang buhay na dapat matatag na pagsasama. So kung gusto niyo matatag na pagsasama, ang Panginoon ang maging kapartner niyo lagi habang kayo'y nabubuhay. Yung Bible, gaya ng ginagamit ni Pastor, ang Bible ay salita ng Diyos. Kahit makalimutan nyo na lahat ng sinabi ko, huwag nyo lang kalilitaan ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi ito yung magiging saligan o pundasyon ng inyong matatag at panghabang buhay na pagsasama. Pag wala ang Diyos sa buhay ninyo, kapag hindi nyo inuna ang Diyos sa buhay ninyo, para inyong
ibinubukas ang buhay ninyo sa kaaway. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, utos ng Panginoon na ito'y basahin, pagbulay-bulayan at syempre sundin upang tayo daw po'y guminhawa at magtatagumpay ayon po sa Joshua 1:8. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa o makapangyarihan. Ang salita ng Diyos, ito'y tanglaw, isang ilaw na pumapatnubay sa atin, maging gabay. Ang salita ng Diyos, ito yung tanging magdadala upang ang tao po ay hindi mapahamak kundi maligtas. Kasi kung wala ang salita ng Diyos, hindi ho natin malalaman kung paano tayo maliligtas, sinong tagapagligtas, anong ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Ang ibig ko pong sabihin, sumang total, lahat ng gusto nyong malaman, kailangan ninyo nandito sa Biblia, nandito sa salita ng Diyos. Paano nyo malalaman, di-discover yan? Kailangan nyong basahin, pagbulay-bulayan, higit sa lahat, yan ay sundin habang kayo'y nabubuhay. So, magdadala yan ng pag-asa, ng kalakasan, ng katatagan, ng kaunawaan, ng karunungan, at syempre, yung pananampalataya, relasyon nyo sa Diyos, pagpapala, kapayapaan. Napakarami ho, hindi ko na po isa-isahin dahil 2 oras na lang po'y natitira po sa akin at matatapos na po. Konting tiyaga na lang ho. Hinugutom ko lang po kayo para masulit po yung pagkain nyo po mamaya. Hindi na ho sila bumingiti. Pastor, itigil mo na yan. Ito na ho, malapit na ho. Ayan. While yung pagpapala na kumakatawan po sa aras, binabanggit ko na ho yung pangkalahatan kasi kailangan din ho nilang marinig. Kumakatawan po yan sa pagpapala ng Diyos. At syempre, ang nais ng Diyos, yung pag pinagpala si RJ, pinagpala ka rin. Kahit hindi ikaw yung nagpagal, kasama ka sa pagpapala. Ganun ka din, RJ. Kung si Raisa ay binless ng Panginoon, bless ka rin. Bakit? Pinag-isa na kayo ng Diyos eh. Hindi pwedeng magpapakasal, papasok sa larangan ho ng pag-aasawa, sasabihin ng isa ka, bahala ko sa buhay ko, wala kang pakialam sa buhay ko. Yung pera ko lang, yung pera mo, pera ko. Yung pera ko, sa akin lang. Alam niyo ho, kung gusto rin ho palang magkanya-kanya ng buhay, walang pakialaman, ina-advise ko po, wag na ho silang mag-asawa. Hello po. Kasi nga ho, responsable kayo sa isa't isa. May pananagutan kayo sa isa't isa. Binigay ng Diyos para makasama, makatulong, tapos magkakanya-kanya ng buhay. Bakit pa ho nagpakasal? Bakit pa ho nag-asawa? Kung gusto rin ho pala, kanya-kanyang buhay. May manatili na lang kung binata at dalaga. Yun ho. Okay ho yan. Kaya ho si RJ at si Raisa, bagamat nasa murang edad pa lang, pero matututunan nyo yung maraming bagay. Nandyan si nanay, si tatay, nandyan yung mga tito, tita, lola, ate, o kung sino man yung mga guardian, tatay yung guardian po ni Raisa. Purihin po ang Panginoon. Sa mga ninang at ninong, di ho bang tayo ho kayo? Para ho, ayan. Sa mga ninong at ninang, ayan. You are so blessed po. Pinagpala po kayo dahil sa dinami-dami ho ng tao, kabilang po kayo sa mga napili. Naniniwala po ako na hindi ho sila gumawa po hindi ho sila nagsulat sa papel at nagbunutan kung sino yung mabunot, yun ang kukunin ninong at ninang. Hindi ho sigurado hindi po ganun. Kundi kayo po ay pinili. Wala naman ho siguro pinilit po sa inyo. Ano? Lahat po ay pinili, maaari ng mga tawag mo ba mga kumparit, kumari ho ninyo, o maaring sila po yung personal na pumili po sa inyo. Alin man po doon, pinagpala po kayo. Bakit ho? Kayo ho tatay yung pangalawang magulang ng inyong mga inaanak. Pangalawang tatay, pangalawang nanay. And I believe po na yun hong ganong tungkulin, tumatay yung pangalawang tatay o nanay, isang pribilehiyo po yun, isang karangalan po yun, na tayo po yung mapabilang na tatay yung pangalawang magulang ng inyong inaanak. Kaya ibig pong sabihin, hindi ko mo tapos na ho kayong pumirma po dito, ay tapos na itong tungkulin ko bilang ninong at nina. Hindi ho, habang kayo nabubuhay, konektado po kayo sa inyong mga inaanak at meron ho kayo napakahalagang tungkulin. Inuulit ko po, pangalawang magulang ng inyong
mga inaanak. Hanggang kailan habang kayo'y nabubuhay at habang sila'y nabubuhay. Pero pwede pa ho kayong umatras. Magbibilang po ako ng 3, magdesisyon po kayo. 1, 2, 3. Oops, tapos na ho. Wala nang atrasan. Palapakan po natin ang Panginoon sa mga ninong at dinang. Binabati ko po kayo. Pwede na ho kayong makaupo. Ayan. At sa mga kaibigan ho na naririto o kung ano man po yung kaugnayan, di ba may mga barkada, kaibigan, classmates o ano pa man po. Siyempre po pag ikinasal na ho, mag-asawa na ho sila, mag-iiba na rin ho yung magiging samahan. Iba ho kasi yung samahan bilang dalaga at binata pa sila. Iba ho yung kapag may asawa na sila. I hope po sa mga kaibigan o ano pa man po yung connection ho ni Raisa at ni RJ, maunawaan po ng bawat isa na hindi na kagaya ng dati kasi sila ho ay meron na ho kasama sa buhay. Kaya yung dating pwedeng yayain lumabas, papunta sa kung saan-saan, hindi na pwede yun kasi meron ng bago gawin ni RJ, kailangan ipaalam kay Raisa, bago gawin ni Raisa, kailangan paalam, kailangan nag-uusap po sila, napaplanuhan, pinagkakasunduan. Kaya nga itong pagpirma sa marriage certificate po ito, kasunduan ito. Kontrata na kayo po'y magsasama habang kayo'y nabubuhay. Kaya sabi ng Panginoon na kaya't iiwan ni RJ ang kanyang ama at ina at sila'y magsasama, kanyang asawa, si Raisa, at sila'y magiging isa. Kahit hindi na sila dalawa kundi isa, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ni naman o ng sino mang tao. So, purihin po ang Panginoon sa kanilang buhay at natawagan ko ho yung magpapapirma. Lapit kayo na para makapirma kayo. Sa mga ninong at dinang po, habang sila po ay pumipirma, dito po sa kasunduan, pwede kayong umupo na. Sino po sa mga sponsors na hindi pa ho nakakapirma dito po sa certificate? Meron pa po ba? So lahat na po. Kasi yan na ho yung ginagawa po natin. Dahil kapag hinintay po namin na isa-isahin, 4 po yung pipirmahan po ninyo, yung 3 oras na pagkakasal ko po magiging 4 hanggang 5 oras. Bakit ho? Isa ho ito sa nagpapatagal sa kasalan. Tanong niyo po kung bakit. Kasi ho, marami na ho kasing ninong at nina ngayon. Dati po kasi pwede. Dahil 2 o hanggang 4 lang. Kaya pagkatapos silang pumirma, doon ka lang magpapapirma. Okay lang ho eh. Ngayon ho, marami-rami ho kayo. Kaya ho, ganyan na ho yung ginagawa ho natin. Double check. Praise the Lord! Tayo kaya lang. Jason. Sana po yung Pwede ho pakitulungan naman po, pakitanggal na ho yung mga upuan. Hindi pa yung Jason. Jason Alejandro. Para po kapag sinabihan kong magunahan silang magtakbuhan, wala ho silang mapapangga sa yung parents po, tsaka po yung guardian po ni Raisa and RJ po. Lapit po kaya. Parang ayaw mo kumira. Ayan ha, meron po. Yung mga sponsors po, nakayanin ho ba? Gawin ho natin ang paraan. Yung lahat ho na pwedeng makalapit po sa inyong inaanak, lapit na ho, yung mga ninang at ninong. Ayun, mga ninang at ninang. Dito sa... Pwede po sa likod. Kung saan ho kayo pwedeng mas maginhawa.
Sige po, lapit pa po kayo dito. So naniniwala po ba kayo, mga ninong at ninang, lalo na ho sa mga magulang at guardian po ni Raisa, ito pong gagawin ho natin ito ay higit na mahalaga kaysa ho sa ibibigay po ninyo na anumang material na bagay o financial. Kaya yun ho, kung gusto nyo hong bigyan po sila ng sasakyan, ng bahay at lupa, o kung ngayon pa lang gusto nyo kayo na sumagot sa pangailangan na magiging baby, pag-aaral, okay lang po para sa mag-asawa. Ayan ho. Bakit ho? Kasi ho, ang pinakamalaking pangailangan po nilang mag-asawa is sa spiritual. Ang gagawin ho nating panalangin ay kinakailangan bukal sa puso, masaya sa puso natin. Itodo nyo na ho kung ano ho yung blessing or blessings po na i-speak po ninyo habang kayo po'y nagpipray. Ulit ko po ha, itodo nyo na ho dahil hindi ho masasayang po yan. Okay po ba? Higit ho yan na malaking pagpapala po para sa inyong mga anak, pamangkin, o sa inyong mga inaanak. And i-request ko rin po kung sino man ho yung mga nandito pa, pakiisa ho kayo sa gagawin ho nating prayer bago ho natin sila panalangin sa panghuling pagkakataon po ngayong araw po ng kasalan. Sige po, pwede na kong magsimula ho tayo at mamaya po ay ako rin ho ay mananalangin, pero magkakatuwang po tayo ngayon para po kay RJ and Raisa. Let's all begin to pray na po habang nakatuon po yung ating kamay. Kung kayo po ay malapit, pwede nyo hong ipatong mismo po sa mag-asawa po sa kanilang balikat. At ano yan po, ay po'y manalangin. Minamahal po naming Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri o Diyos sa tunay pong isang karangal at pribilehiyo na kami po ay nandito po sa kasalan po nila Brother RJ and Sister Raisa, Panginoon. Isang karangalan po ito, Panginoon. At kami nagagalak o Diyos kasama nilang nagsasaya sa araw na ito sa isang napakahalagang Lord God, pangyayari ito sa kanilang buhay na isang bagay na matamang pinag-isipan, pinaghandaan, Panginoon. Kaya ho, ang kasalan, kahit po sa seremonya, hindi ho dapat minamadali, Panginoon, sapagkat matagal po itong pinaghandaan, O Diyos. Hallelujah, pinagplanuhan, maraming oras, lakas, Panginoon, ang ginugol para mangyari po ang kasalan po ito. Kaya salamat, O Diyos, sa oras na ibinigay mo sa aming pagsasama-sama sa araw na ito sa kasalan ni RJ at ni Raisa, Panginoon. Aming dalangin na kung paanong ikaw ang nagtakda sa kanila upang sila'y magsama bilang mag-asawa, O Diyos. Hallelujah. Yung legalidad po nito ay magsisimula po sa araw po ito. Hiling po namin sa iyong makapangyarihang pangalan, maranasan po nila ang iyong pag-ibig, ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat o proteksyon, Panginoon. Ang iyong patnubay o pagsama, tanglawan mo po sila. Ang iyong katotohanan ayon sa iyong mga salita, ang iyong pagliligtas, biyaya, pagpapatawad, Panginoon. Lord, lahat ng mga dakila, mga mabubuting bagay, pinapahayag namin sa kanila, maging, O Diyos, kung darating na po yung time na sila po'y magkakaroon ng mga anak, Panginoon, ayon sa ipagkakaloob mo po sa kanila. Lord, salamat din po sa provision mo para sa lahat ng mga bagay na ito na magaganap sa kanilang buhay at aming dalangin na habang sila'y nabubuhay, magsasama sila, Panginoon, na naluluwalhati ka, isang matibay, matatag na pagsasama, Panginoon, na hindi magagawang paghiwalayin ni naman o ng sino mang tao, Diyos, sapagkat ang ikaw ang kanilang laging uunahin, sila'y mananalig, susunod at maglilingkod sa iyo habang sila po ay nabubuhay, Panginoon. Tanggapin mo, RJ and Raisa, ang pagpapala, pag-iingat, ang tulong, kalakasan, buhay na nagmumula sa Panginoon. Mahalin ninyo ang Diyos, ang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip at buong lakas. Mahalin ninyo ang kanyang mga salita at ang Lord, salmahan mo po sila sa lahat ng mga taon na kanilang pagsasama bilang mag-asawa, Panginoon. Buklorin mo po sila ng iyong pag-ibig at ng iyong espiritu. Purihin ka, O Diyos. Salamat ng maraming marami.
maging sa buhay po ng mga magulang, mga ninong at ninang, sa lahat po ng naririto na nakiisa sa celebration pong ito. Patuloy din ho nating tanggapin ang pagpapala, ang pag-ibig, kapangyarihan, at kabutihan, katapatan ng ating Diyos na buhay sa pangalan ni Jesus na ating hong Panginoon. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At pwede ho kayong bumalik na ho muna sa inyong kani-kanyang upuan. At ito na ho ang pinakahihintay. So nakatipid ho tayo ng mga 2 oras. Kulang-kulang 2 oras. Ayan ho, nawala na ho yung pangamba nila na 2:30 po tayong matatapos. Ayan. RJ and Raisa, hawak kamay, magkahawak. Excited na ba kayo? Puro kikilig na rin. Kailangan ho, masaksihan ho natin pare-pareho. Bakit ho kayo napakaseryoso ho? Alam ko ho, kasalan po ito. Ano ho? Ngiti. Smile muna, Kuya RJ. Yan. Naka-praise ka pa man din. Ate Raisa, yan. Kasi mahirap po yung kikis sa'yo yung isang tao na nakasimangot. Kayo ba, gusto niyo ba na habang kumikis yung asawa niyo, nakasimangot? Para ho bang iritang-iritat, bahong-bahula na ba yan? Pinasasaya ko lang po sila para po yung first kiss nila bilang legal na mag-asawa na magsasama habang buhay ay masaya ho yung puso nila. Mahirap naman po sigurong i-kiss po si Raisa na may belo pa ano. Itaas mo na yun. Ikaw lang magtaas yan. Okay. Hawakan mo. Alalayan mo. Pwede yung paki-assistihan kapatid ito. Parang short. Hawakan mo na lang. Bibilang po tayo ng 1 up to 1,000. Kaya ho ba? Ayan. So, nakumpleto po yung 3 oras. Okay, bilang po tayo. 1, 2, 3, 1,000. Yan. Parang hindi masyadong naramdaman. Hindi ko makontra po ba? O, sabi ko na, hindi masyado eh. O, ulit. 1, 2, 3, kiss! Salapakan po natin ang Panginoon. Harap kayo na. Napakilala ko ho kayo. Harap kayo sa kanila. Magkahawak kamay. Hanggang pagtanda nyo ha. Iba ho kasi pagtanda na eh. Bahala ka dyan sa buwan. Bagal-bagal. Sa kapangyarihang binibigay po sa akin ng Jesus the Lord of Lords Victorious Church International at ng tinatakda po ng Batas ng Republika ng Pilipinas. Okay lang patapos. Gusto ko pong sabihin po sa bawat isa na si RJ Ramos de la Peña at Raisa Viernes Alejandro ay ganap na pong mag-asawa simula sa oras pong ito. May legalidad na po, legit na ho yung kanila pong kasal simula sa oras pong ito. Amen po ba? At buong puso ko pong ipinakikilala ang bagong kasal na si Ginoo at Ginang RJ and Raisa de la Peña. Palapakan po natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Mabuhay po ang bagong kasal. To God be all the glory and God bless us all. So, binibigay ko na ho sa ating home photographer kung ano po yung gusto po ninyong gawin, kung sino yung mga tatawagin. Tawagan ko yung basis ko ho, ang ating home MC. Ako muna. Ibayad yung pagpapakuhan. Kaya may bayad pagka home kinunan. Jadi naman kakilmanda. Next po na ninang po, 5 po ulit. Ninang. Ay.
Wala ko ninong sila. Ayan po si Ninong. Tingin po sa camera. 1, 2, 3. Ibang ninong po. Laking pala to. Dito na lang. Hindi pa alam yung palato na wala pa. No? Wala pang alam ng palato. Isa pa po. Tingin po sa camera. Sa likod tayo. Okay na po, next po. Joel! Asan ba? Joel! Pumunta ka doon kasi dito ka talaga eh. Matangin pa. Daddy mo sabihin mo sa sermon. Tawagan mo. Para sundo. I have no Wi-Fi. Dito siya. Okay ba yung Akin lang.